Alam ba ninyo na ang climate change crisis na kinakaharap natin ngayon ay hindi sana nangyari kung matagal na natin natutunan at sinunod ang utos ng Diyos sa Biblia? Lingid sa kaalaman ng marami, may bilin ang Diyos sa Biblia tungkol sa pangangalaga sa ating kapaligiran at mga likas na yaman. Ibinahagi ng yumaong guro na si Eranio Evangelista ang kaalamang ito sa kanyang mga pahayag sa Biblia sa website na www.thename.ph. Basahin natin ang batas ng Diyos sa Levitico 25, versikulo 1 hanggang 7. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupain na ibibigay ko sa inyo, ay mangingili ng isang sabat sa Panginoon ang lupain. 6 na taong hahasikan mo ang iyong bukid, at 6 na taong kakapunin mo ang iyong ubasan, at titipunin mo ang bunga ng mga iyan datapwat sa 7 taon ay magiging sabat na takdang kapahingahan sa lupain, sabat sa Panginoon. Huwag mong hahasikan ang iyong bukid, ni kakapunin ang iyong ubasan. Yaong tumubo sa sarili sa iyong inaanihan ay huwag mong aanihin, at ang mga ubas ng iyong ubasan na hindi nakapan ay huwag mong titipunin, magiging taong takdang kapahingahan sa lupain. At ang bunga sa sabat ng lupain ay magiging pagkain sa inyo sa iyo, at sa iyong aliping lalaki at babae, at sa iyong aliping upahan, at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa iyo at sa iyong mga baka at sa mga hayop na nasa iyong lupain ay magiging pagkain ang lahat ng bunga ng mga iyan. Levitico 25, versikulo 1 hanggang 7. Gaya ng mababasa sa talata, sinabi ng Panginoon kay Moises sa bundok Sinai. Nangangahulugan na direktang sinabi ng Diyos kay Moises ang utos na ito. Mababasa natin na tulad ng ipinag-utos ng Diyos sa tao na huwag magtrabaho kundi magpahinga lamang sa 7 araw o Sabat. Inutusan din niya ang tao na huwag magtanim o umani ng mga pananim sa 7 taon upang ang lupain ay makapagpahinga at mapunan ang sarili nito. Dito ipinahihiwatig ng Diyos na kung paanong ang isang tao ay maaaring muling magpakasigla ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pagpapahinga, gayon din ang lupa, na nangangahulugang hindi natin dapat abusuhin ang ating kapaligiran lalo na ang ating mga likas na yaman. Ating mauunawaan na ang pagpapahinga sa 7 araw o Sabat ay may malaking epekto sa ating sarili at sa buong mundo. Ang pagbibigay ng kautusan tungkol sa isang Sabat para sa kapahingahan ng lupain bawat 7 taon ay nangangahulugan na ang Diyos ay hindi nagkulang sa pagpapaalala sa atin kung paano pangalagaan ang ating kapaligiran at mga likas na yaman. Dahil sa hindi natin pagkaalam at pagsunod sa nasabing utos ng Diyos tungkol sa sabat ng lupain, inabuso natin ang pagkuha ng likas na yaman sa lupain at hindi natin ito binigyan ng pahinga. Ang pang-aabusong ginawa natin sa kapaligiran ay nagresulta sa nararanasan natin ngayon na krisis sa klima o sobrang pag-init ng temperatura ng ating mundo. Sa makatuwid, kung nakakaranas tayo ng mga malalakas na bagyo, tsunami, at marami pang iba pang kalamidad sa panahon na kumikitil ng napakaraming buhay at sumisira sa maraming tahanan at kabuhayan ng mga pamilya sa buong mundo, ang sarili lang natin ang masisisi natin at hindi ang Panginoong Diyos. Ngayong alam na natin ang utos ng Diyos tungkol sa 7 taong Sabat na pagpapahinga ng lupain, dapat nating ipaalam sa ating gobyerno at sa mga namumuno sa daigdig at mga kinauukulan na talakayin kung paano makatutulong ang impormasyong ito upang mabigyan ng solusyon ang lumalalang krisis sa pagbabago ng klima. Maaari mong itanong, bakit hindi natin alam ang mahalagang bilin na ito noon? Sagot, ang dahilan ay ang mga tagapangaral ng mga relihiyon ay nagturo sa sangkatauhan ng kanilang mga gawa-gawang aral tungkol sa Diyos. Hindi nila itinuro ang katotohanan tungkol kay Jesus at sa aktwal na pangalan ng Diyos sa Biblia. Ang taliwas na impormasyon na kanilang ipinang-aral tungkol sa Diyos at sa kanyang mga batas sa nakalipas na 2,000 taon ang nagbunsod sa atin na mamuhay sa ilalim ng sumpa ng Diyos. Alamin pa ang tungkol dito sa website na www.thename.ph. Hindi ito tungkol sa pagtataguyod ng isang bagong relihiyon o pananampalataya ngunit pagbabahagi lamang ng tunay na mensahe ng Panginoong Diyos.